Ang kwento ni Manuel at Julian. Isang araw, sa isang barangay sa Maynila, may dalawang kwento na magkaibang buhay na nagsanib. Dalawang hindi pinalad na magkaroon ng normal na buhay, ngunit magkaibang panahon at magkaibang kalagayan. Pero sa isang bagay na pareho sa kanila, ang pagmamahal ng kanilang mga magulang at ang mga pangarap na gusto nilang maabot sa kabila ng mga pagsubok. Isang araw sa Starbucks, nagtagpo ang landas ni Amara at Jester. Isang simpleng pag-uusap, ngunit may mga salitang hindi nila alam ay mag-aalab na mga pagbabago sa kanilang buhay. Hi, pwedeng makiupo? Sige. Ha, ang sungit mo naman. Hindi siguro masarap yung kape mo. Excuse me? Naku, let me order you some. Miss, 2 hot choco dito. Anyways, pwede ko bang malaman kung anong pangalan mo? I'm Jester. Thanks, hot choco. Amara. I'm Amara. Oh, what a pretty name. Hindi nila alam na ang simpleng pag-uusap na iyon ay magdadala sa kanila sa isang masalimuot na kwento ng pag-ibig at pamilya. Habang papasok si Jester sa barangay, ay rinig na nila ang mga tsismosa mula sa kanto. Ang mga usap-usapan tungkol kay Amara at Jester ay nagsimula ng magkalat. Nakita nila si Amara at Jester na magkasama. Nagpatuloy ang mga bulungan, ngunit hindi na lamang pinansin ito ni Amara at itinuon ang tingin kay Jester. Dahil sa patuloy na pagkalat ng mga balita ng mga tsismosa sa kanilang barangay, ito ay nalaman ni Gio at sinugod si Amara upang malaman ang totoo. Pinili ni Amara si Jester dahil tunay ang pagmamahal nila, ngunit sa huli, siya ay iniwan dahil narinig ni Jester ang usapan ni Gio at Amara tungkol sa paggamit niya ng mga lalaki. Makalipas ang 2 buwan, linggo ng umaga sa labas ng simbahan ay natumba si Amara dahil sa kanyang pagkahilo. Amara! Hoy, te, anong nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Medyo nahihilo lang. Medyo? Te, natumba ka sa pagkahilo. Medyo lang ba yun? Hay nako, kung ako sa'yo, magpa-check up ka na. Baka ano pang sakit ang dumapos sa'yo eh. Pagod lang ito, ano ka ba? Magpa-check up ka kaya? Parang ibang itsura mo ngayon. O baka naman nahilo ka sa gutom, nangangayayat ka na. Wala ka bang makain? Wala akong gana. Tahan na. O, alam ko te, nandito lang ako. Come in. Dok, magpapacheck up po sana ako. 3 days na po akong nahihilo at walang ganang kumain. Makalipas ang ilang minuto, Congrats, ma'am. Healthy po ang baby nyo. 3 months na po siya at wala naman pong problema sa pintig. nalaman niyang 3 months na siyang buntis. At si Jester ang ama. Hindi na niya sinabi kay Jester na may anak sila dahil sa takot nitong sabihin na ginagamit na naman niya ang kanyang anak para makahutot ng pera. Ayan na, ang iingi na naman, kaga-aga nakakasira ng araw. Nakakainis naman. Bunga ng kalandian eh. Ayan, mag-isang nagtataguyod sa mga anak. Diyos ko, Mga anak? Anong sinasabi mo, Mari? Iisa pa lang ang anak niyan, si Manuel. Hoy kayo, anak ba ni Mara sinasabi nyo? Ha, nakakadiri niyang babae niyan. May 3 anak na yan, iba-iba ang ama. Sigurado ka? Ang alam ko, kapatid lang ni Amara yung 2 bata na kasama niya. ang ibig sabihin, hindi totoong kapatid ni Amara yung 2 bata? Ano ka? Anak na yan sa pagkapukpok niya, kapit sa patalim. May pag-upload na ba yung bata? Nakita niyo na ba? Hindi yan nilalabas. Siguro normal yan, kaya kinakahiya niya. Dahil sa kalandian, ayan, minalas.
Pero di nagpaawat, buntis na naman sa kalibin niya. Kapitan daw ng barko eh. Abay, kapit sa patalim, nakaapat na. Umiyak na lamang ang tanging nagawa ni Amara habang naririnig ang tila ba pamumuna sa kanyang pamilya at wala siyang magawa. Tumawag ang bagong asawa ni Amara upang ibalita sa kanya na may bibisitang pediatrician galing US upang bisitahin si Manuel. Napag-alaman nilang may mental retardation ang bata at ito'y tinago nila sa loob ng bahay upang maiwasang kutyain. Hindi masabi ni Manuel ang kanyang nararamdaman. Tanging ang ina lamang ang nakakaintindi sa kanya, ngunit sa araw na ito ay wala ang kanyang ina. Siya ay nagugutom at hindi siya naiintindihan ng dalawa pa niyang kapatid. At dahil pakiramdam ni Manuel ay walang nakakaintindi sa kanya, tinulak niya ang kanyang kapatid at tumakbo palabas ng bahay sa unang pagkakataon. O ayan ba si Manuel? Anong nangyayari sa kanya? Baliw pa siya? Sira ulo nga. Mama! Mama! Manuel, anak? Manuel, anong nangyayari sa'yo? Manuel ko. Ano ba naman yan? Ang ingay-ingay? Nakawala na naman yung aso nila. Nang marinig ni Amara ang panlalait sa kanyang anak, hindi ito nakapagpigil at akmang susugod sa mga tsismosa, ngunit pinigilan ito ng kanyang dalawang anak. Kayo ang mga salot sa lipunan. Kayo dapat ang parusahan. Nang hina si Amara at ang tanging nagawa na lang niya ay humagulgol sa yakap ng mga anak. Makalipas ang 18 taon, malaki na si Manuel, ngunit hindi nagkaroon ng pagkakataong makapag-aral at magkaroon ng normal na buhay. Makalipas ang napakaraming taon, sa parehong landas ngunit ibang-iba sa mga taong kinalakhan ni Manuel, ay nabuo si Julian. Manang Linda, pakihatid nga dito yung gatas ni Julian, pakibilis. Nandyan na po. Manang Linda, pakitawag nga si Manang Flor. Ma'am, pinapatawag niyo na po ako? Manang, pakihanda nga yung vitamins ni Julian, galing Japan. Yes, ma'am. Si Julian na ibang-iba kumpara kay Manuel. Ang trato pa lamang sa kanya ng mundo ay ibang-iba talaga. Napansin na nila ang mabagal na pag-develop ni Julian, kaya naman makalipas ang 1.5 taon, Manang Flor? Papunta na po. Ma'am, yung pediatrician po, galing daw po sa Europe. Doc Philip, welcome. Nagkaroon ng sariling pediatrician si Julian. Nalaman nilang maraming kakaiba sa kanya. Kaya naman, kada buwan ay nagkakaroon sila ng check-up at minomonitor ang kanyang kalagayan. Hello po. Sino po sila? Po, sige po. Sasabihin ko na po. Ma'am Cheska, tumawag po ang developmental specialist si Julian. Nasa hotel niya na daw po siya. Okay, thank you. Sana naman malaman nila ang problema ni Julian. Doc Philip is getting on my nerve. Imagine, ilang buwan na nagmumonitor, wala pa rin improvement. OMG! nang walang makitang ibang problema si Doc Philip, ang kanyang pediatrician ay nirefer na nila si Julian sa developmental specialist. At dito, napag-alaman nila na may intellectual disability si Julian. Labis na nadurog ang puso ni Cheska. Si Julian ang kaisa-isa niyang anak. Ma'am, kung ako po sa'yo ay ipunta niyo na po sa occupational therapy ang inyong anak as soon as possible for treatment. Mama. Anak, kaya natin to ha.
Nang sumapit ang pangalawang kaarawan ni Julian, siya ay nakaka-receive ng once a week na OT sessions. Ma'am, excuse me po, i-refer ko po sana si Julian dito. Yes, ma'am. Kailangan po talaga niya ng early intervention dito sa special education school para habang maaga pa ay matutukan na natin. Ma'am Jade, please po, gawin po ninyo lahat para maging normal ang anak ko. Ma'am, don't worry. Well-trained po ang aming mga special teachers. Gagawin namin ang lahat ng makakaya namin. Nanatili si Julian sa SPED school ng 4 na taon kasunod ng individualized program na ginawa para lamang sa kanya at sa kanyang mga kailangan. Sa pamamagitan ng mga ito, natutong magsalita si Julian pero siya ay nabubulol at palaging nauutal. Mama, gusto ko singanag, sabaw. Anak, sinigang. Sige nang. Dahan-dahan lang baby, sundan mo ako. Ni, Gang. gang, Sinigang. sinigang. Ang galing, Julian. Magpapaschedule ako ng speech therapist mo. Opo, mama. Makalipas ang 4 na taon, 6 na taong gulang na si Julian. Natuto siyang makipaglaro sa labas ng kanilang village. Nagkaroon siya ng mga kaibigan na nasa edad 3 hanggang 4. Kahit na siya ay 6 na. Ang pag-iisip niya ay kapantay lang ng kanyang mga kalaro. Naku, yan ba ang anak ni Cheska? Kapuging bata, mana sa ama. Sinwerte sa ina, minalas naman sa ama, napakababaero. Cheska, mukhang busy ka sa trabaho mo ha. Ay, hindi naman po. Bakit niyo po natanong? Kasi mukhang nahuhuli yung anak mo sa pag-develop. Ay, yan po ba? May mental illness po kasi siya. Naku, iha, huwag kang panghinaan ng loob. Kapit lang, ganyan talaga ang buhay. Sa mga salita pa lamang ng mga tao sa paligid ni Julian, batid na nila ang magaang pakiramdam at hindi sila nakakaramdam ng kahit anong pangmamaliit at pagtatapos sa kanyang anak. Kung ako sa'yo, Cheska, i-enroll mo sa Brent Integrated School si Julian, kung saan may 5 estudyante at 1 guro lang. Oo, siguradong matututukan niyang si Julian at kung anong mga kailangan niya. Hello, ma'am. Ano pong kailangan nila? Sir John, tama po ba? I-enroll ko po si Julian, anak ko po. Nalaman ni Sir John ang mga pwedeng gawin upang makipag-participate at mas mapadali para kay Julian ang kanilang mga activities. Ayan, Julian. Anong tawag natin sa nasa picture? Apple. I love apple. Very good. Ngayon naman, Julian, lagyan mo ng true kung tama at false kung mali. Nagsimulang magkaroon ng confidence si Julian at magkaroon ng mga kaibigan. Nag-improve ang vocabulary niya at pati ang pag-express niya sa kanyang nararamdaman. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na niya natapos ang kanyang pag-aaral. Nang madiagnose siya nang siya ay 11 taong gulang. Nang siya ay nagbinata, natanggap siya sa isang cafe kung saan naniniwala sila sa kakayahan niya at umaasa pa na matututo pa siya pagdating ng araw. At dito nagtatapos ang kwento ni Manuel at